Kahit na holiday, patuloy sa pangangampanya mga tumatakbong senador para sa Bilang Pilipino 2025. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Mag-isang nangampanya sa Pasay si re-election ni Senator Amy Marcos matapos kumala sa alyansa ng Bagong Pilipinas. Dumalo siya sa General Assembly ng Liga ng mga Barangay at nangakong palalawakin ang mga benepisyo ng barangay officials kabilang ang GSIS coverage. Mangangampanya na lang akong mag-isa, bahala na, mas importante kesa sa politika, mas importante kesa sa kampanya, eleksyon, labis ng dagot ito sa ating soberanya. Habang ang partido ng alyansa nakipagkita sa Liga ng mga Barangay Official ng Agusan del Sur, Agusan del Norte at Butuan City. Si Senator Francis Tolentino, patuloy na iminumungkahi ang pagbuo ng West Philippine Sea Command para maprotektahan ang ating teritoryo at ang pagkakaroon ng bagong mapa ng Pilipinas kung saan ang Benham Rice ay tatawaging talampas ng Pilipinas. Bumwelta naman si Manny Pacquiao sa mga kritiko na wala raw siyang nagawa noong siya'y senador. Tinutukan niya nga raw ang pag-imbestiga sa korupsyon noon. Isusulong niya pa rin daw ang libreng pabahay sa mahihirap at pondo para sa training at pag-develop ng mga atletang Pinoy. Si Benhur Abalos naman, isusulong daw ang term extension ng mga barangay at pagtanggal ng IVAT sa kuryente. Habang si Senator Bong Revilla, ibinida ang matagal na karanasan sa politika. Marami pa raw siyang isusulong na batas para tulungan ang mga magsasaka at OFWs. Nanuyo naman ng mga botante sa Quezon City si Camille Villar. Nakasama niya roon si QC Mayor Joy Belmonte. Nagtungo rin sa Quezon City si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Bumisita siya sa ilang palengke at inalam ang lagay ng mga vendor. Nakipagkita naman sa mga kapitan ng barangay, youth leaders, health workers at religious leaders si Senator Pia Cayetano sa Tanza, Cavite. Isinusulong niya ang outpatient services at pagbibigay ng gamot sa ilalim ng konsulta package. Sinimulan naman ni Senator Lito Lapid ang 5 araw niyang pangangampanya sa Cebu. Nag-motorcade siya sa iba't ibang lugar kabilang sa Bogo City. Samantala, inendorso ng dating Senate President na si Senator Juan Miguel Zubiri si Senator Bato de la Rosa. Habang si dating Senator Bam Aquino, inendorso ng kasalukuyang Senate President na si Senator Cheese Escudero. Kinilala ni Escudero ang papel ni Aquino sa pagpasa ng batas para sa libreng kolehiyo. Pati si Dr. Willie Ong, inendorso rin si Aquino. Habang ang kaalyado niyang si dating Senator Kiko Pangilinan nanligaw sa Alaminos, Laguna, patuloy raw niyang isusulong ang mga reforma para sa abot-kayang pagkain at maraming oportunidad para sa mga magsasaka. Inendorso ni Manila Mayoral Candidate Isko Moreno si Gringo Honasan, pati na ang isang pambato ng PDP na si Rodante Marcoleta. Nakipaghalubilo naman sa mga tricycle drivers sa Quezon City ang isa pang independent candidate na si Ariel Querubin. Lalabanan niya raw ang korupsyon na nagpapahirap sa mga ordinaryong trabahador. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.